Magandang umaga rin si Audrey, magandang umaga Pilipinas. Tama ka nga, no? Pumasok na nga ang Pilipinas sa panahon ng tag-init. At ano-ano nga ba yung mga indicators na ating tinitignan para nga naman makapagdeklara tayo ng hot and dry season? Well, ito nga po yung mga naobserbahan ng Pag-asa kung kaya't nakarating tayo sa ganitong deklarasyon. Una nga po, na-terminate na yung northeast monsoon o sa madaling sabi, hindi na ito nakaka-apekto sa ating bansa. Pangalawa naman po ay nagtataasan na nga po yung mga temperature na ating naitatala. At pangatlo ay muling nakaka-apekto sa ating bansa ang high pressure area at ganun din ang easterly. So yan nga po yung mga factors na ating tinignan para nga naman maideklara natin ang hot and dry season sa ating bansa. Also, paglilinaw po na Pag-asa, no, wag po nating tatawaging summer ang panahon ng tag-init dahil ayon po sa Pag-asa, dalawa lang naman po yung seasons natin sa ating bansa. Yan nga po yung wet at dry season. At na-pattern lang naman po natin yung pagtawag ng summer sa panahon ng tag-init dahil po yan sa mga bansa sa Western Hemisphere, or rather sa West, na meron pong summer season at merong 4 na seasons. Pero para po mas akma, ayon sa Pag-asa, wag na lamang po nating tatawagin ng summer ang panahon ng tag-init at tawagin na lang po natin itong hot and dry season. Alright, sa ibang usapan, para nga po sa magigilagay ng ating weather for today, umiiral po ang easterlies at particular po makaka-apekto yan, dito po yan sa may eastern sections ng ating bansa. Pag sinabing easterlies, dala-dala po niyan ay mainit na hangin, so asahan po natin magiging mainit ang ating panahon, dito po yan sa Metro Manila at ganun din sa buong bansa. At ayon po sa Pag-asa, good news, no, wala po tayong inaasahang bagyo o ano mga low pressure area na papasok sa ating area of responsibility ngayong araw na ito. At ayon nga po kay Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, mararanasan po natin ang bagyo-free Pilipinas hanggang sa katapusan ng Marso. So good news po yan, no? Dahil magtatapos po ang buwang ito na maganda ang ating panahon. At yan nga po nga asahang lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Sa ating pagbabalik, sisilipin po natin yung mga detalye ng lindol na naranasan sa Bolinao, Pangasinan. Ang tabayanan po yan sa aming pagbabalik. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Sa ibang balita, niyanig ng magnitude 4 na lindol ang Bolinao, Pangasinan. Kanina po yung alas 12 pasado, or rather alas 4 pasado ng madaling araw. Naitala ang sentro ng lindol 21 kilometers northeast ng Bolinao sa nasabing lalawigan sa Pangasinan po yan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tectonic umano ang sanhi ng lindol at sa kabutihang palad, wala naman pong inaasang aftershocks na idudulot ang nasabing pagyanig. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Please follow us on Twitter and please like our Facebook page. Hanapin din po ang ating website, pwedeng bisitahin. It's www.panahon.tv. Ang tabayanan din po mga susunod na weather update ni Weather Darling Obriner. Dito lamang po yan sa Panahon TV Express kung sa walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Inyo pong nakasama ngayong umaga ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Back to you, Audrey. Magandang umaga sa iyo.